kaugnay pa rin ng mga nawawalang sabongero at ang naging arrest warrant laban kay Ginoong Atong Ang ay nasa linya po natin si Dondon Patidongan. Siya po yung naging whistleblower sa kasong ito. Dondon, magandang umaga sa iyo. Welcome back sa programa, Dondon Patidongan, sir. Magandang umaga po, mga sir. Okay, ano pong reaksyon nyo dito at hindi mahanap ng mga otoridad si Ginoong Atong Ang? Kung kayo ho ang tatanungin, Sir Dondon, diretso na. Narito pa ho kaya siya dahil nagkatrabaho kayo ng ilang dekada. Alam niyo ho ang asal niya, ang ugali, kung paano Ang gumalaw. habits, oo. Go ahead, sir. Una sa lahat, sa tingin ko, katulad ng sinabi ko na ginawa niya kaya dati, parang ginawa niya rin sa sarili na. Siguro, nasa ibang bansa na siya. Paano niyo po nasabi yon, Ginoong Patidongan? Maliban dun po, ma'am, una sa lahat, katulad nga nung sinabi ko, ang ginawa niya dati kay Ardot Paruhinog, ganun din ang gagawin niya sa sarili niya. Kung hindi lang ako nagkakamali. Ano ho yun, Mr. Patidongan? Meron bang impormasyong nakakarating sa inyo na pinagbabatayan at pinagbabasihan ng statement nyo ngayon o ito ho'y haka-haka lamang? Go ahead, sir. Sa akin, kasi ang ano niya, hindi talaga siya daw susuko. At katulad ng sinabi ko nga, ang gagawin niya yun na yun nga ang gagawin niya na gawa ng hindi lang ordinaryo si Mr. Atong Ang, international po itong kanyang grupo. So sinabi po niya yon, narinig niyo po mismo mula sa kanya na hindi siya susuko? Hindi naman po sinabi. Ang sa akin lang, yung sa pananaw ko lang po, na ganun talaga ang gagawin niya. Ako, sa palagay nyo ho, ilang araw na o ilang linggo na bago pa ilabas ang arrest warrant o nito lamang ho nakalipas ng mga araw, sir? Yes, baka nung December pa yan. Kung hindi ako nagkakamali. Base sa iyong mga nalalaman dati pa tungkol kay Ginoong Ang, marami siyang posible bang pagtaguan dito sa ating bansa? Dito sa ating bansa naman, katulad sa ginawa niya sa amin nung kami ay nagtatago, itinago kami sa kanyang mga property, sa mga bahay, sa mga subdivision na walang ibang nakakaalam. So marami siyang pwedeng property na pagtaguan kung sakaling nandito siya. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Yes, ganun ang gagawin niya kasi alam ko mayroon siyang property na walang ibang nakaalam kung hindi yung pamilya niya lang. Ako. So, ang binabanggit kasi ng PNP at ng NBI, yung mga location kung saan nakatuon ngayon yung surveillance, kayo ba'y nakikipagtulungan sa kanila? O sila ba'y nagtatanong ho sa inyo para maka-extract pa ng information para lalong mapalalim at mapalaganap itong isinasagawa nilang manhunt operation, Mr. Patidongan? Sa ngayon, wala silang tinatanong sa akin. Okay, may isiniwalat po ang CIDG nitong linggong ito na sinasabi nila na posible daw na may mga retirado at aktibong mga police official na nagkakanlong kay Ginoong Atong Ang. Anong opinion mo dito? Para sa akin, si Mr. Atong Ang sarili niya lang at hindi yan marunong magpakanlong sa mga mga general or sino man. Talagang kung gagawin niya yan, sarili niya yan, sikreto yan. Kung nandito pa siya sa ating bansa, malamang nandyan siya sa mga exclusive na subdivision na pagmamayari niya o pagmamayari ng mga taong pinagkakatiwalaan niya na pinapabili niya sarili niyang pera. Okay. Mr. Patidongan, kakamustahin naman namin kayo, ang inyong kalagayan, maging yung dalawa niyong kapatid na tumatayo ho at nasa loob ngayon ng tinatawag na Witness Protection Program. Kamusta ho kayo? Kamusta ho kayo, sir? Sa ngayon, medyo naman kami, secured kami. Una sa lahat, nanawagan ako kay Director Murico ng CIDG
Sana sir, lahat ng mga hinihiling namin, magkakapatid, mapagbigyan nyo sana. At una, nagulat ako bakit ganun ang desisyon, pero alam na natin yan na bakit hindi lahat ng Alpha ang nakasuhan. Katulad niya nila Jerry Ramos, Joseph Lombard, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, Anthony Lim, at yung Mayor Bernie Tacoy. Bakit sila lang, bakit si Mr. Atong Ang lang, ito ay corporate killing naman. Yes sir, naunawaan po namin. So, Kathy, meron ka ba bang... Wala gusto ito na, okay. Mr. Patidongan, Ikaw, baka- salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo at we'll keep in touch, sir. Maraming salamat po, sir and ma'am. Atin po nakapanayam, si Ginoong Dondon Patidongan. Siya po ang Tatayong state witness. At mabanggit ko lamang, Kathy, yung mga binanggit niya mga individual, bukas po ang ating istasyon para mapakinggan naman ang kanilang panig. Oo. Ano ho? Kinikilingan, walang Pinoy.